Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para po ibahagi sa inyo ito pong update dito po sa FFS natin. So ito na po yung itinanim nating palay at may bunga na. So itong gawing ito na nakikita nyo sa harapan, ito po yung farmer's practice. At mapansin nyo nga po, medyo nagtumbahan na sila dahil sa mga masamang panahon po eh. So, ganyan po siya. So, yan po yung pinakagitna, yung walang tanim na yan. So, ito naman po yung itinanim natin na isa-isa na butil. So, ganyan na po ang hitsura ngayon. May bunga na rin naman. So, sa ngayon, hindi pa naman natin makita yung diferensya ng dalawa. Pero, ito po, ang disadvantage kasi nitong lugar na ito, malilim siya. So ine-expect natin na hindi maganda yung bunga o kagandahan dahil siyempre nalililiman. Yung tinatawag nating photosynthetic activity ay nababawasan sa mga lugar na iyan. Ano po, so unlike doon sa kabila na naaarawan ng husto. So, yan po ang hitsura ng palay na itinanim natin ng isa-isa. So, medyo okay na rin. Hindi rin naman nakikita na yung lupa. So, yung pagitan ng mga palay, So, medyo malago na rin siya. At kung mapapansin nyo, ayan, ito yung side na dito na yan sa tinaniman pa rin na isa-isa. So, ayan po ang hitsura niya. So, bihira ko lang ho itong bisitahin dahil marami rin po tayong mga activities kaya medyo pasilip-silip na lang din tayo. Binigyan na lang natin ng instruction si farmer, partner o yung may-ari ng lupa kung paano ilalagay itong mga foliar fertilizer po na ipinagagamit po natin at ipinatatrial po. So tandaan po natin itong lugar na ito, wala po itong patubig, sahod ulan po ito. Kaya hindi naman po tayo makakaasa ng medyo malaking ani dito sa mga sahod ulan na lugar. So kalimitan po ang mga sahod ulan na lugar, mga 3 tons lang yan ang inaani per hectare. So, ganun po siya kababa. At yun ay kung maitataas natin ng mga 3.5 or 4 tons per hectare dahil sa mga bagong technology like itong mga foliar fertilizer na very handy o madaling ilagay sa halaman. Ang kagandahan kasi nito, katulad yung mga panahon na yan, kung ikaw hindi ka makapag-abono ng granular fertilizer dahil kulang sa tubig, so pwede nating gamitan ng mga foliar fertilizer. So itong side na ito po yung farmer's practice. So ganyan po ang hitsura niya. So wala pa tayong makitang diferensya. Ayan. So itong nasa gawing kanan naman na ito, lipat tanim din yan. Yung nasa gawing kanan, yung halos hindi na makita. Lipat tanim po yun. Tapos may application po yun ng leading brand ng foliar fertilizer na kilala natin sa Facebook. Yan, kinakikita ko po yung brand na yan. So yun din po yung pinagtitiwalaan ni farmer. Yan, ito pong nasa gawing kanan. So, ito po ay nag-uuhay na. Kasalukuyan na po siyang nag-uuhay. So, ito pa ho yung ibang view. So, yan nga ho, ang isa sa mga tinitingnan natin, medyo meron din siyang tama ng blast, may rice blast. So mapapansin nyo parang may sunog ng konti yung dahon. Kulay puti lang. Ayan, so typical naman yan sa mga lugar na
sahod ulan. So ito po yung gawing kaliwa, ito po yung may leading brand na isang foliar fertilizer. So lipat tanim din. So yan ang magandang comparison natin. So yun lamang po at mag-update po ulit tayo.